Mga kasayan, Honda TMX Supremo, full wave na ba? Ito siya kasayan, papakita ko sa inyo yung stator dito para malaman niyo kung full wave na. Dito tayo. Ito siya kasayan ha. Ang Supremo, TMX Supremo ay ito yung tinatawag na 3-phase. 3-phase kasi meron siyang tatlong yellow. Ito siya kasayan ha. Ayan siya kasayan ha. Ayan, meron siyang tatlong yellow. Ito yung tatlo na to para sa charging. Ayan siya. Ngayon, itetest natin siya kasayan kung ilan yung magiging reading ha. Ito. Ayan siya kasayan ha. Lagay natin sa negative. Tapos, itong isa. (13.7, 13.9). Bila. (13.7, 13.8, 13.9). Parehas din. Kabila. Tsaka sa no. 13.6, 7, 8. Pag tinignan natin yung reading niya kasayan, halos pare-parehas lang siya. Pare-parehas lang siya kasayan ha. Yun lang, naglalaro lang talaga yung reading. Hindi siya nag-steady. Ito yung kadalasang ginagawa kasayan ha. Pag nasira yung yung charging ng ating Supremo o kahit yung mga yung TMX 125, Rusi 125, pag nasira yung charging niya kasayan, nag-iiba yung tunog ng ating makina. Mapapansin nyo kasayan, yung tunog ng makina ay magiging mag-iiba yung tunog at magiging magaspang. Katulad nito. Pansinin nyo ha. Pansinin nyo yung tunog kasayan ha. Yan siya kasayan. Yan, hindi na siya nagcha-charge ha. Yan. Ganyan yung magiging tunog ha. Lapit mo nga ito sa makina yung natin. Mic. Lapit mo sa makina. Ayan ang magiging tunog niya kasayan ha. Pero pag okay ang charging natin, kasi niyo yung tunog, pag okay ang charging. Ayan siya kasayan, okay ha. Pag sira yung charging natin, nasira yung charging, may epekto yung makina natin. Ito yung tunog niya, magiging tunog niyo ha. Nilapit namin yung mic para mas marinig ko. Hindi siya nagcha-charge. Ganyan, pag hindi nagcha-charge ha. Tapos pagka nagcha-charge na siya, pag okay yung charging, isa pa. Okay yung charging nga, yan o. Okay. Magiging pino yung tunog. Yung pagtitest nito kasayang, ganito ha. Ito. Pag tinest nito kasayang ng test light, itong test light na ito kasayang hindi umiilaw. Hindi siya umiilaw pagka i-test natin yung Yan siya ha. Yan. Mawawalan siya ng mawawalan to ng reading. Ayan may reading siya ha, kasi nakakabit pa siya. Ay, ito, tatanggalin natin. Yan siya kasayan ha. Pansinin nyo. Meron siya kasayang voltahe na nasasagap dito pero mahina lang. Kung test light ang gagamitin natin, walang ilaw yan. Hindi siya iilaw.
Yan, ganyan. Kasi ano to, 3 to 48 volts. Ay siya kasaya na. Oh. Kung mapapansin nyo, positive negative ang lumalabas sa ating test light. Pero kung test light ang gagamitin nyo kasayin, walang ano yan ha. Hindi yan iilaw. Okay, pare-parehas ha. Ito. Tapos, saka siya magkakaroon ng voltahe pagka inano natin siya. Pansinin nyo kasayan. 50 volts. Hindi ko siya pwedeng pagtagalin kasi hanggang 48 volts lang yung ating test light. 3 to 48 volts. 52. Kahit pa ikot-ikutin natin siya kasayan, 49. 52. 49. 54. Ayun siya kasayan na. Okay. 41. 56. Okay yung kanyang ano ha, okay yung kanyang stator. Full wave stator. Full wave siya kasayan, pero bakit mahina siya mag-charge? Yan, tingnan mo yung totoo yung ano natin, charging natin. May paraan tayo na ginawa dyan kasayan para maiwasan yung pagkalobat. Kagaya ng ginawa natin ditong power up lines at saka yung pinaka-importante pa rito, ito. LED na yung ating ano. LED na yung ating headlight. Yan siya kasayan. Tapos LED na rin yung ating tail light. Pero yung reading niya, kung mapapansin nyo, malayo sa reading ng ating mga ano. Ito, Motorstar 125. Kaya kasaya na malayo yung reading. (14.5, 14.6, 14.7). Ito, tingnan nyo yung reading nito. Ayan siya kasaya na. Dahil mababa yung reading niya, parang hindi siya full wave, parang half wave ang kung mag-reading siya kasayan sa ano na, sa kung mag-charge siya parang half wave lang. Kaya ang pinakamagandang diskarte, LED headlight, LED tail light yung gagawin natin. Tapos, lagyan natin ng relay para sa power up katulad ng ginawa natin diyan. May video na tayo diyan sa power up tsaka sa relay para pag nagsabay-sabay yung ilaw, ayan siya ha. Para pag nagsabay-sabay yung park light, headlight natin, mini driving light, yan. Nagsabay yung mini driving light natin. Mapapansin yung di malolobat yung ano natin. Naka mini driving light tayo ha, headlight, tail light. Kusina natin. Stock. Loud horn. Kaya siya kasaya na. Pansinin niyo yung reading. Steady yung ating ano, steady yung ating reading. Ganito gawin niyo ha, kahit kasi mahina siya mag-charge eh. Pero kung magdadagdag pa kayo ng ano, pailaw, halimbawa tricycle yung motor nyo, pwede pa kayo magdagdag diyan. Pero kung mas marami pa kayong idadagdag, yung kagaya ng ginawa natin dito. Yan. Kagaya ng mga ginagawa natin, yan siya kasaya na, 14.7. Magpapalit lang kayo ng liwa regulator rectifier. Full wave na siya kasayan pero mahina yung charging niya eh. Ito, kaya hindi siya bumabaksak kasayan, ano na siya, naka-LED na tayo, magaan na yung load natin. Tapos syempre naka-power up pa tayo. Kaya kahit mag-signalize tayo, hazard na natin para 4 na kagad. Yung siya kasaya na. Yan. Naka-hazard na tayo. Harap likod. Stock ano tayo ha. Stock yung ano natin. Yung hazard. Stock yung valve natin sa hazard ha. Ayan yung ano natin. Tapos magbe-brake pa tayo ha. Yung siya kasaya. Tingnan sa likod. Brake light pa tayo.
Dito pa yung brake light natin, tatabunan. Asin muna natin yung hazard para hindi matabunan yung ating brake light. Ayan siya kasayan ha. O. Ayan ha. O, ito, naka-brake light tayo ha. Ayan, naka-brake light tayo. Doon. Naka-brake light tayo. Naka-signal light. Ayan. Naka-brake light tayo, naka-signal light, nakabukas lahat. Bukas yung MDL, bukas lahat kasi, pero ang reading natin, ayan. Naglalaro lang siya kasahin sa ano. Naka-idle lang yan ha. Naglalaro siya sa 13. Oh. 13 pataas pa rin siya. Ganito lang gawin niya sa Supremo nyo kasahin para hindi kayo malobatan. Ayan siya oh. Tinanggal natin yung preno. Ayan. Tapos yung ano, hindi siya bumabagsak. Ibig sabihin, pag gaganti din tayo, hindi malolobat ang Supremo nyo. Kahit mababa yung ano, mababa yung charging. Patandaan nyo kasi kung gusto yung lakasin pa yung charging nito, ang gagawin nyo lang dito ay magpapalit ng original Liwa regulator rectifier. Siguradong lalakas yung charging yan. Aabutin niya ng 14 pataas. 14 pinakamababa na dyan. Malaking bagay na yung madadagdag sa kanya. Kasi pag pinatay natin yan, ang reading lang niya ay 13.7 hanggang 13.8. Ayun lang yung reading niya. Pero ito kasi full wave na to ha. Full wave na siya pero parang half wave lang siya half wave lang siya mag-charge. O, yun lang yung video natin kasi full wave na si Supremo. Kaya ang pwede nyo gawin dito ay palitan nyo lang ng LED yung kanyang headlight at yung taillight para hindi kayo malobatan. At haba pa yung buhay ng inyong battery. Tulad yan, ang papalitan na dapat ng may-ari pero nasolusyonan pa natin. Napagaan natin yung load, kaya gumagana pa rin yung starter niya. At maganda pa rin yung busina niya. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.